Miss Dabaglita! With Tita Cora and Kapitana Sisa. Same, pero iba! We are number 106.7 Energy FM. Panggawag mong sabihing radyo. Sabihin mo! Diba? Na nakakaloka doon na yung sila. Balik sa magandang umaga pa rin po sa ating lahat ng ating mga pangga na nakatutok. Dahil araw na Biyernes ngayon, eto na araw ng pamimigay ng papremyo para sa ating Pangga Bingo Plus Panalo! Diba? Na nakakaloka doon na yung laban na kumare dahil araw ng Biyernes ngayon para may extra money cut by weekend na ako tumutok ka na sa ating Pinoy Drop Ball Pangga Bingo Plus Panalo Edition. Hatid yan sa atin ang Bingo Plus sa Bingo sa Saya Plus sa Panalo. Kaya nga naman ang tabayanan natin at tignang maingay kung ano nga ba ang lucky card na lalabas para sa programang Baklitas and ilaglag na ang bola sa ating Pinoy Drop Ball. Mare, habang hinihintay natin yung bola, pag ikaw ba ang nanalo ng 500 pesos, saan mo dadalhin ito? Well, kakain ako ng maraming pares. Wow, ang sarap. Diba? Kasi magkano lang naman ang pares, diba? Correct. Magpapakabusog ako sa pares. Manlibre ka na din sa mga mahal mo sa buhay. Hindi siyempre ilang araw madamot pa. Madamot ka ha, madamot. Siyempre yung 500, ilang araw kung pakainan yun. So sa'yo lang talaga. So magtitipid-tipid, tataryahin mo yan. Ngayon alam mo na ba't di ka na nanalo? Madamot. But anyway, saya na nga, lumaglag na nga ang bola at natapat sa lucky card sa ating Pinoy Drop Ball sa programang Baklitas ay 10 of Spades. At tatandaan nyo lang po na ang lucky card sa programang Baklitas ay 10 of Spades. Oh. Ay, nako. Diba na nakakaloka? Kaya nga naman wala kayo ba pwedeng gawin kung titigan lamang yan tandaan dahil mamayang gabi sa programa ni Kuya Chico kung saan magpapaikot siya ng roleta at nandun po ang aming mga programa. Sakaling matapat sa programa ng Baklitas, kailangan yung masabi ang 10 of Spades. Diba? Mare, makuha nyo yung 500 pesos na premyo. Plus, 500 pesos online kung ikaw naman ang saswertehing maging lucky winner din at total of 1,000 pesos ang ipamimigay ng Bingo Plus para sa araw na ito. Okay, siguraduhin lamang na nakatutok, Mare, kasi kamakailan lamang may mga nakikita tayo na iba-iba yung mga sinasagot. Oo, kasi nanonood ako dun sa sa mismong programa ni Kuya Chico, nakikita ko dun. Pag nagkamaling sagot, walang chance manalo. Kaya kailangan nakatutok. Pakinggan at titigan. O, diba? Manood sa ating mga social media platforms. At syempre, kahit pa rin po ng ating mga pangga sa lahat pa din po. Gusto ko lang din, alam mo yun, na imbitahan kayo na ongoing pa rin po ang ating episode 3. Yes! Napapanahon po ang topic ng Baklitas sa podcast. Dahil, kung ikaw nga ba ang magiging presidente ng Pilipinas, anong batas ang gusto mong ipatupad? Marami nag-agree doon. Si Lance nag-comment. Agree daw siya doon sa isang batas na aking pinanukala. Alin? Yung libreng lalaki. So, malandi sila. Diba? So kung gusto niyo pong maaliw over the weekend, diba? Mapanood ang episode 1, 2, and 3. Ayan, nakapost na po yan, of course, sa Spotify. And of course, sa mga social media platforms ng Baklitas, diba? Tsaka, diba? At least, diba? At ang Energy FM. 2028 pa yung presidential election. Alam niyo na kung sinong hindi niyo iboboto. Correct. May ganun platform. Kung gusto niyo lang po ng laugh trip, diba? Ng bonggang-bongga. O, inuulit lamang natin na wala po kaming pinatutungkulan. Wala. At hindi po ito Hindi po ito pangkukot seryosohin. Good vibes lang po talaga yan. Kung gusto niyo lang po tumawa ng tumawa, diba? Well, punta na po kayo sa The Baklitas on Spotify po yan. Ng bongga. Diba? But anyways, maraming salamat po mga pangga. Diba? Paalalahanan pa rin po natin ang lahat. That gaming is 21 years old and above only. Keep it fun! Game responsibly! At dito na po natatapos ang ating pangga Bingo Plus Panalo. At dito yan sa atin ang Bingo Plus! Bingo sa Saya Plus sa Panalo! So eto na nga, Mare, magchikahan na tayo. Sa mga kakampi kong mga, ayan. Sa mga kakampi kong mga taga-Pampanga.
Ay, Hindi. wala. Hindi Sa ano. mga kakampi kong mga taga Marikina. Oh. Wala pa din. Hindi na paglalaroan yung camera. Oo nga. Handa na ba kayo? Nakakamiss din yung mga ganong show ni Tita Coring, no? Meron siya ngayon yung rated Corina niya. At saka yung face-to-face. Nasa TV5. Nasa A to Z. Napapanood ko, Yes. diba? Pero Mari, di ba napag-usapan natin kahapon si Jelly Au? Oo. Hanggang sa ginawa mo siyang Jelly Ace. Oo. At si Gummy Bears. Oo. Naku, nakakaloka, Mare. Ano na naman? Kasi isang babala, Mare, ang ibinigay ng kanyang kapatid na disc jockey na si Joe Au. Talaga? Oo. Taray, no? Cute ang pangalan nila. Jelly Joe. Jelly Au, Joe Au. Oo. Wala bang Au-Au? Ganon. Hindi sila magiging Si good. Auring. Oh, baka. Auring Au. Diba? Tapos ang short name. Uring. Au-Au. O, diba? Kasi nga, diba? Ay, hindi mo gagawing dog. Sa kanyang nakakatandang kapatid na si Jelly Au, Mare. Ito ay matapos ang ginawang pagsusumamo ng negosyanteng si Jam Ignacio sa kanyang fiancé na kapatid na yung kapatid niya na si Jelly Au. What? Kaya nagpahayag yung kanyang kapatid na si Joe Au. Sa naging panayam ni Jam ay hiniling nito na sana ay patawarin na siya ni Jelly at sana ay maayos na ang relasyon nilang dalawa sa sa pribadong pamamaraan. Nanawagan pa rin si Jam. Oo. So ginagamit niya yung kapatid para Correct. maging padrino. Correct. Yun Hindi. Sa kanyang interview. Ang naturang panayam, Mare, kung saan humingi siya ng tawad kay Jam at ibinahagi ni Joe sa kanyang Instagram. Ayan. So, ibig sabihin, sa kanyang Instagram post nitong Miyerkules, February 19. At sinabi niya dito na kapag magbabalikan sila ay magiging kwento ka na lang talaga. Pag binalikan mo pa ito, Jelly Au. Tama. Totoo naman din talaga. Diba? Talagang, Ultimo mga kapatid, hindi na sumasang-ayon. Alam mo, dapat sundin mo yung kanta talaga ng Bini. Na alin? Huwag muna tayong bumalik! Hindi. Umuwi yun. Umuwi ba? Hindi sila magbalikan. Ay, hindi pala. Oo. Hindi. Tama naman din yung si Joe. Diba? Tama Correct. ba? Si Joe Au. Joe Tama Au. naman yung kapatid, diba? Magiging kwento ka talaga, te. Kasi diba, tignan mo na lang, hindi sa hinihikayat kita na huwag ka makipagbalikan, huwag ka magpatawad. Pero syempre, diba, subukan mo munang i-heal yung sarili mo. Oo. Diba? Yung totally yung trauma and stuff. Paano kasi kung hindi ka nakalabas at nakahingi ng tulong? At paano kung may laman yung RFID nyo? Oo. Di ano nga, tama yung kapatid mo, kwento ka na lang ngayon. Oo, nilalanggam na yung mata mo ngayon. Diba? Baka nandiyan ka na lang sa gilid-gilid ng kung anong highway na matatagpuan. Correct. Na parang tipo, ow! Ganon. Diba? May mga yellow lane na. Diba? May mga yellow tape. Oo. Hindi yellow lane. Ganun din naman yun diba? Yung yung may caution. Oo, ba yun? caution. Crime kinembular. Correct, chuchu. diba? Pero Mare, nakakaloka nun, Baka, alam mo yun, baka kasi alam mo yun, wag niyo naman pangarapin, diba, na, kasi diba yung ibang mga nagmamahalan, ang gusto nilang magkuwento na kanilang storya is parang mala MMK Charo Santos. Oo. Ay, Jelly, wag mo naman pangarapin na si Gas Abelgas na magkwento ng kwento mo. Uy, existing pa ba yung show? Hindi, diba? Baka magbalik dahil sa kanya, Wag natin pangarapin na i-feature tayo sa Soko, Pero Mare, alam mo, nakakaloka kasi kahapon sa NBI, sa paghaharap nila, si Jam Ignacio hindi umattend. Ay hindi bakit? sinipot. Akala ko ba sabi mo, wai kang tago? Oo, diba? sabi niya, di ba hindi siya nagtatago? Pero bakit hindi umattend? Diba? Atapang-atao ka. Diba? Bakit ngayon sa first hearing pa lang? Then, hindi alam na siya umattend. Mare, alam mo kasi, meron ka agad kasi yan, Kasi sa first sitting, parang feeling ko kasi kaya din siya nagtatago. Mare, parang, hindi ko alam correct me if I'm wrong, non-bailable kasi yung kaso na. Kapag attempted ba yun? Hindi, kasi kumbaga, pwedeng attempted murder na yun Kasi diba, muntikan mo mapatay yung tao Tapos, serious physical injury talaga yun. Ang daming kaso na pa pwede. Tapos diba, ba't may tumatawag? Ano ba yun? Kasi then, parang, so may mga tumutugtog-tugtog na Oo yan? nga. Oo. Hindi ko alam ang sasagutin ko. Ang dami ko kasi telepono.
Hindi ko naman kasi akalain telemarketer ang gusto mong gawin sa buhay mo. Hindi, nagpapalit kasi ako ng tempered glass, hindi ko pa tapos. Yung nataranta ka na hindi mo na alam kung ano yung tumutunog. Oo. Pero Mare, seriously, kung totoo man ito, na itong kapatid mismo ang nagbababala, di ba? Nagbabala dito sa kapatid niya. Na. Sana man lang, bigyan niya ng pagkakataon na pakinggan na yung panawagan ng kanyang pamilya na concern sa kanya, na mahal sa kanya. Huwag niyang pairalin yung puso kasi yung puso, di ba, madalas nalilin lang tayo niya. Hindi, at kung totoo man na nagbabala na itong kapatid ni Jelly Au online, di ba? Ibig sabihin, may pag-uusap na ang pamilya. Correct. At may katigasan siguro ang ulo nitong si Jelly Au. Nakakatandang kapatid pa itong si Jelly Au. Hindi, Mari, kasi syempre ulitin ko lang din, gaya na napag-usapan natin, parang kahapon yan, di ba? Na syempre, di ba, trauma yung tao. Hindi siya talaga makakapag-isip ng tama. Dahil syempre na doon naghahalo-halo na gumanti siya, pero nandun pa din yung sa pakiramdam na mahal pa rin niya siguro yung tao, na naglalaban yung utak niya. That's the reason why. Ano sabi ng utak niya habang naglalaban? Oh! Ay, sabi nito si Jeff Tadso, siloso pala talaga si Jam. Kagaya ng ibang lalaki dyan. Alam mo, 'di ba? Alam mo, hindi ko agreehan 'yon na dahil sa seloso ka, mananakit ka ng tao. Alam mo bang senyales ng pag ikaw ay seloso, ibig sabihin na insecure ka sa sarili mo. Yes. 'Di ba? Yung kumpiyansa mo sa sarili mo is very low, na parang tipong para magselos ka. For anong reason? May part na minsan maganda rin ang selos kasi 'di ba, jealousy is a manifestation na hindi mo gustong mawala yung tao. Pero, kapag obsession na kasi, yung kakambal ng jealous, doon ka na diba? Nananakit. Yun, katulad nito, diba? Oo. Teka, sandali, wait lang. Pero kahit ano kasi ang gawin talaga natin, may pananakit na naganap. Na kahit kailan at saan anggulo natin tignan, ibang storya yun. Oo. Diba? Na iba talaga doon. Maaaring siguro kahit na nagmurahan kayo, ganyan, sigawan, okay na yun doon eh. Kaya lang may pisikalan na. So, naiba ang kwento. May nagtanong-tanong ako, Mari, yung tungkol kay Kit Thompson. Totoo daw na parang okay nang sila nung Binugi Wonderland niya. Ay, okay naman na sila. Pero hindi may ibig sabihin, nagkabalikan sila. Yan ang hindi natin alam kasi may mga chika na nagkabalikan daw eh. Ay, talaga ba? Oo. So, ibig sabihin, may mga merlat talaga na ganyan. So, masokista ang tawag doon. Oo, gusto nila nang sinasaktan sila, na bukol-bukol yung mukha nila. Ano para tipong, may lalambing ka sa ano? Ano yun? Nakakaloka naman. Ano yun, maglalambing nga kayo ng jowa mo? Tara, halika, lagyan natin ng yung sarili natin. Oo. Diba? Tara nga, magpatakan tayo ng alcohol sa mata. Diba? Kung ganyan din lang naman, Mari, diba? Ngayon pa lang, mag-ipon ka na ng ice pack. Diba? Para lang sa ganon, may ilalagay ka sa mga bukol-bukol mo sa mukha kung sakali may balak ka makipagbalikan. May nabibili naman na sa mga convenience store, mga tube ice na isang malalaki. Yun din ibabagsak sa pes mo. Diba? Bakit ewan ko lang kung di ka maging piyaya talaga. Hindi ko rin alam kung ano yung pwedeng dahilan ng mga taong ganito, diba? Pero para naman din sa akin, diba? Sana lang, katulad ganito, kung may panawagan na ang pamilya, diba? Sana naman matuto tayong pakinggan yung pamilya natin dahil unang tinakbuhan niya, pamilya niya. Hindi naman siya tumakbo sa kaibigan. Not unless na kapag binugbog ka ulit, hindi ka manghihingi ng tulong sa pamilya mo. Actually pala mali ako doon, correction. Hindi pala pamilya yung una niyang tinakbuhan. Mga kaibigan. Yung teller sa Elslex. Oo, Elslex. Oo nga nun. Yung teller doon, sana man lang in-acknowledge natin yung humingi ng tulong. Yun na nga. Kasi hindi ka mapupuntahan ng pamilya mo kung hindi sila ang tumawag ng otoridad. Diba? Pero Mare, eto nga sabi ni Attorney Oscar Caraan, abogado ni Ignacio, haharapin na lamang nila ang reklamo sa piskalya. Gayon pa man ay umaasa pa rin silang maayos ito sa pamamagitan ng dalawang panig. Ayon, yun ang sabi. Parang hoping pa rin si Jam Ignacio nga na magkaayos sila ni Jelly Au. Kaya siguro pero hindi siya umattend feeling ko sa paghaharap NBI. na yan. Sa paghaharap na yan, kasama na yung magulang dyan. Oo nga. Diba? At ang magulang ang hindi makakapagpatawad. Ang pangit nun, dalawa kayo magkarelasyon tapos kasama na yung mga pamilya nyo kapag nag-usap-usap. Dahil ka, diba? Nakamunti ka kang mategi boom boom bells. Diba? Kung hindi ka nakawala, baka kwento ka na ngayon, diba? Ano kayo mangyayari dun sa mga fillers niya? Lamang ka ng 24 oras ng Frontline Pilipinas, pati ng TV Patrol. Sigurado yan. Correct. Kung hindi umangat yung barrier doon sa mismong highway. Diba?
Kaya dapat i-acknowledge natin yung mga manggagawa natin sa NLEX, sa SLEX, diba? Na kahit pa tinitingnan natin na wala silang ginagawa doon, pero sila minsan ang mga nakakatulong sa atin. Lalo pa... Tsaka Mare, siguro aral na din ito sa lahat ng mga yung mga highway patrol group, di ba? Kasi ang madalas lang natin pinapara yung mga motor. Di ba? Why not? Di ba? Lalo na ngayon, election period. Nagkalat ang mga checkpoint. Bakit hindi po natin i-check yung mga laman ng mga sasakyan maski papaano, di ba? May checkpoint, kasi diba? Baka mamaya marami pa mga kagaya ng kwento nitong si Jelly Au na binubugbog ng asawa. Hindi. Pero isa lang ang masisiguro ko, Mare. Kasi parang alam ko simula, bago pa man din, nag-gun ban na ang COMELEC na pinagbawal na talaga nila. So, yun yung ibang may gun ban nga, hindi naman naban ang panununtok. Ayun nga lang. Naka-rapper. Paano nga? Kung may gun ban, paano yung panununtok? Oo nga. Suntok ban? Gano'n. Diba? Paano yun? Tanggalin mo na yung braso? Tawag doon, banok-nuk. Eleksyon na, tanggalin na mga kamay. Hindi, diba? Ay, pero nako. Yun lang din ang masasabi ko, diba? Sa pamilya pa din yan, sa magulang pa din yan. Siyempre, walang magulang na gustong makita yung anak nila na ganun, diba? Pinalaki mo, pinag-aral mo, ngayon, nasa professional na, makikita mo, mugbugin ng ibang tao. Teka, sandali. Hindi mo pinadapuan sa langaw, diba? Diba? Tapos sasaktan lang ng kung sino-sino lang. Tapos sasabihin, sorry, mahal na mahal kita. Wow! Big word! Yun lang masasabi ko, diba? Pag Chinese na nagsabi ng big word, ha? Ano sasabihin ng Chinese? Big bird! Sabi ko, Chinese, hindi harot! Walang R ang Chinese. Big bird! Big bird! Big bird! Ay nako, magpaalam na tayo. Happy weekend, anyway, Mare. bago tayo tuloy magpaalam, nako, kung wala kayong mga gagawin this weekend na ito, nako, huwag nyo kakalimutan magbaon ng mga Marseille, di ba? Ng mga supplements sa ating pinagkakatiwalaan, of course, na ating talagang, alam mo yun, subok na tinitake everyday. Ano ba yan, Mare? Ng Emester Capsule. Diba? Ang Emester Capsule ay low in sodium, fat-free at cholesterol-free na nagtataglay ng alpha, beta, gamma nutrients na may antioxidants at anti-inflammatory properties. Ito yung MX3 product na dumaan sa state-of-the-art ISO-certified na planta at masusing pinag-aralan ng mga highly trained pharmacists at microbiologists. Correct! Kaya nga naman hindi kataka-taka na inawardan sila mula sa iba't ibang parte ng mundo dahil ito'y proudly Philippine-made. Kaya naman, Mari, kung merong katanungan ng ating mga pangga, bisitahin lamang ang website ng mx3ph.com. O di naman kayo tumawag sa kanilang hotline sa 0918-8888-693. Dahil sa MX3, dito ako believe! Wala naman sa mga pangga, maraming salamat mo sa inyong pag-antabay. Muli po ako si Kapitana Sisa. At ako naman si Tita Cora. And we're still same, pero iba! Tuloy-tuloy pa rin po ang ating tugtugan. Siyempre, dito po lamang yan sa number 106.7 Energy FM. Pangga, wag mong sabihin radyo. Sabihin mo! Energy! Hi Pangga! Ako po si Gandang Kara and don't forget to follow us sa lahat ng mga social media platforms namin at Energy FM 106.7 sa Facebook, sa Twitter, Instagram, YouTube, and TikTok. At samahan mo na rin ako sa aking programang Hot Stories na lagi po akong live 12 noon hanggang 3 p.m. sa TikTok Live or sa Facebook Live. Ako po nag-iisang chicks ng radyo, si Gandang Kara. Pangga, wag mo sabihin radyo, sabihin mo Energy!